Dulugin, dulugin natin sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailanglang natin ng mga bunga ng ating mga labi sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng ating mga walang sawang mga pag-aawitan. Awitin po natin ang bilang 156 sa atin pong mga imnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig, pag-ibig niyang tapat sa ating nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y sumunod. Ang ating kaligayahan
Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na maparamay ang ating kaligayahan sa may sundan. Ako'y nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang diin ng buong sanglibutan inangat inalis. Ang kagilagilalas sa kaliwanagan, doon namin nabati. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig, ang aming kaligayahan. Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan saan may sundan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipagpatuloy po natin ang pag-aawitan bilang 163 sa atin pong mga himnaryo. Mapalad silang sakdang lakad, sa kautos ay umaganap. Kay Kristo Jesus na palilingap, salita'y laging tinutupad. Salita ng Diyos, liwanag sa buhay. Ilaw sa kautusan ay lumakad. Iniibig ko ang kautusan, ala-ala sa buong araw. Pinarunong sa mga kaaway, inilayo sa kasamaan. Salita ng Diyos, ilaw sa kautusan, ika'y lumakad. O gaanong iniibig ko ang kautusan, siya kong alala sa buong araw. Pinarunong ako sa aking mga kaaway, inilayo sa kasamaan. Salita ng Diyos, ilaw
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Huling awit, mga kapatid, 165, unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Kay Jesus na pag-ibig sa aking umakay, upang makalapit sa kanyang tahanan. Malawak niyang tangkilik, hindi mapantayan ang katumba sa'y langit ng tuwa at buhay. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, dosa'y kanyang tinis, dahil sa pag-ibig siya ay namatay. Pagsintang dalisay, siyang tanging dahilan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapitapitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal sakdal, napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po muli ang bawat isa sa amin. Una na nga po dito sa iyong munti at maliit na dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Gayon din po sa bawat tirahan ng mga kaibigan namin na patuloy mo pong pinararami at dinaragdagan sa bilang, at sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po at pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Gayon din po ng aming mga minamahal na ama at ng aming ina, na pinagtapatan ka rin nila hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. 7 araw ang napakatulin, dadapwat nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagalingan, kalakasan, magagandang kapalaran,
At salamat po ng higit sa lahat, patuloy mo po kaming pinagtitiisan, tinuturuan mo kami, inaaralan, dinaragdagan mo, pinalalakas, pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amen. Panginoong Hesus, nalalaman mo po kung papaano ginugol ng bawat isa sa amin ang 7 araw na ipinautang mo sa aming mga buhay. Amang banal, kami po, mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, hindi namin kailanman maabot ang iyong banal na kalwalhatian. Magkagayon man, Ama, humihingi kami sa iyo ng kahabagan, na alang-alang po sa banal na umagang ito ng araw ng linggo, na kami po ay nagnanasa, nagnanais at naghihintay na makakain muli at makainom ng iyong mga banal na aral, na pawang lipos ng Espiritu at ng buhay. Huwag mo sanang gawing dahilan upang kami po ay hindi mo pakainin. Patawarin mo po kami, Amang Banal, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Panginoon po naming Hesukristo, sa umaga pong ito'y idinudulog namin ang 2 sa iyong pinakahamak na mga alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kalooban, at kung papaanong ng kapanahunan ng iyong bayang Israel, sila po ay iyong tinuturuan ng iyong mga dalisay na aral, inilalagay mo po ang iyong salita sa kanilang mga bibig. Gayon din po sana ang gawin mo sa 2 iyong mga lingkod na kakasangkapanin sa umagang ito. Bigyan mo po sana ng bisa kapangyarihan ang kanilang mga tinig, at kung ito po ay mapakinggan ng mga kinauukulan, magsilbing dahilan po upang sila man matakot sa iyo, at ikaw ay kanilang makilala na ikaw nga ang nag-iisa na buhay na Diyos. Ikaw ang aming Panginoong Hesukristo. Ikaw ang nag-iisa naming pastor, ang apostol at obispo, saserdote ng aming mga kaluluwa. Amen. At ikaw lamang ang aming makilala na umuugit sa iyong banal na iglesia hanggang sa mga huling kapanahunan pong ito. At kung magkagayon ay maraming mga kaluluwa makasalubong sa iyo na pumupurit lumuluwalhati at magtatamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, hindi rin namin nalilimutan ipagpasalamat sa iyo ang patuloy mo ring pagpapalakas, pagpapagaling ng aming mga lupang katawan, maging ng aming mga kabiyak ng puso, ng lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. At idinadalangin namin sa umagang ito, nawa habang kami nakikinig ng iyong mga banal na salita, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo sana, Panginoon, pagalingin ang maraming sa amin, pinasasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Una na nga po ang maraming sa amin, patuloy na pong nagsisitanda, nanghihina, at nalalaman naming malapit na rin ang araw ng aming mga pagtulog sa aming mga tulugan. Amang Banal, una na nga ang iyong hamak na lingkod. Gayon din si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion. Maawat mahabag ka rin po kay Floro, gayon din kay Prospero Jr., kay Expectacion. Mahabag ka rin naman, Diyos, kay kapatid na Rogelio at kay kapatid na Mirna. At sa umagang ito'y dinadalangin namin,
Tulungan mo rin po si kapatid na Mercedita Hene at maawat mahabag ka rin, Panginoon, kay kapatid na Ana Cruz Salazar, na siya po ay isa sa aming mga kapatiran. Dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya, laksan mo po ang aming mga lupang pangangatawan, at kung daragdagan mo pa kami ng maraming mga taon at mga araw, gagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal. Masumpungan mong ipinaglilingkod namin sa iyo ang buhay na ito hanggang aming mga kamatayan. Ama, ang lahat po ng ito, 10 ng mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod, ipinakikiusap namin, muli mo po sanang ibendisyon, ibasbas sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, ang inyo pong abang lingkod ay buong puso at tapat at dumadalangin sa Diyos ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Noong pong isang linggo, mga kapatid at mga minamahal naming mga kaibigan, ay minarapat po ng Diyos kung inyong natatandaan kung anong uri ang mga tao na inilalagay ng Diyos o kinahabagan ng Diyos upang maging sangkap ng kanyang banal na katawan na dilibat yung pong kanyang iglesia. Doon, kung inyong matatandaan, lalo na po kayong aming mga kaibigan, hindi po pinili ng Diyos ang mga mararangal, mayayaman, matataas na mga taong may katungkulan sa mga pamahalaan, mga marurunong, mga magigiting at lahat na ng maituturing nating mga katangi-tangi sa mga taong nilikha ng Diyos. Ano ang tuwirang ginawa ng Diyos sa kanyang mga kinhabagan at tuwirang isinangkap sa kanyang banal na iglesia? Kung inyong matatandaan, natin pong binasa ng sabihit ipangaral ni Apostol Pablo sa mga kapatiran noon na nasa Korinto, na ang wika po niya, mga kapatid, hindi ba ganinyo nalalaman na pinili ng Diyos yaong mga taong hindi marurunong, mahihina, mahihirap, mga tuwirang kaaba-aba sa sanlibutan ito? Ano ang dahilan? Sinagot din ng banal na kasulatan ng kanyang sabihin, upang hiyain yaong mga marurunong, yaong mga mayayaman, yaong matataas ang katungkulan sa pamahalaan, at yaong mga nagpapakilalang sila ang mga tunay na mga mangangaral ng ating dakilang Diyos na lumikha. Ano ang katunayan? Kayo na rin, aming mga kaibigan, ang magpapatotoo. Ilang beses ninyong nakikita sa telebisyon, sa mga pahayagan, at kung sana ito pang mga kaparaanan ng media, ang nagsasama-samang mga Katolikong pare, mga Protestanteng mangangaral kuno, mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, na ano ang ginagawa nila? Sama-sama po silang nangagdarasal. Sama-sama niya't sinasabi nilang meron silang kaisahan sa kanilang layuning magkaroon ng kapayapaan, bumuti ang ating bansang Pilipinas. Dapat isa ang tugon ng banal na kasulatan. Anong pakikisama mayroon ang kabutihan doon sa kadiliman? Wala pong pakikisama Ang katwiran ang katwiran ng Diyos. Saan? sa kadiliman. Doon po sa kadiliman, doon po sa mga aral ng mga demonyo. Pero mo, pastor protestante, sasabihin nakikisa sa mga paring Katoliko na anong dinadasalan? Diyos-Diyosan.
mga Diyos-Diyosan, santambak na mga Diyos-Diyosan. Mga minamahal naming mga kaibigan, bakit ko po binabanggit ang mga bagay na ito? Sapagkat ngayon pong umagay, pakinggan ninyo ang niloob ng Diyos. Ito po, pakatandaan ninyo, hindi kami ang may nais na ito ay ating pag-aralan, kung hindi ito po ay pawang udyok ng banal na Espiritu upang ipabatid sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng hapon ng kanyang balaki noong una pa na ang balitang ito, itong mahalagang kanyang mga utos at aral na ito ay may pahayag sa buong sanlibutan. Amen. Ano po ba ang suheto ng ating pag-aaralan ngayon? Pakinggan po nating lahat. At muli, inaanyayahan ko pong buksan ninyong inyong mga kaisipan at namnamin ninyo ang mga tuwirang salita ng Diyos. At kung magkagayoy, naroroon pa rin po ang sama-sama po naming panalangin, naway ito na po ang maghatid sa inyo sa tuwirang kaliwanagan ng pagtanggap at pagkilala at higit sa lahat yung hinahanap ng Diyos sa bawat mananampalataya sa Kanya, yung katatagan ng kanilang lubusang pagkakatiwala sa ating dakilang lumikha. Ano nga po ba ang suheto? Dito po sa aklat ng Roma sa Kapitulo 10 at ang bersikulo ay 16. Bakit hindi natanggap ng maraming matataas, mararangal, mayayaman, marurunong na mga tao ang mga banal na kalooban o ninanais ng Diyos na kanilang makamit? Roma 10:16. Ganito po ang ating mababasa. Dadapwat, hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Amen. Ito po ang nagpapahayag po nito sa pamamagitan ng labi ni Apostol Pablo. At sa wikang Ingles, ganito po ang ating mababasa sa King James Version. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? Ang tanong nga po ni Propeta Isaias, walang nakinig ng kanilang mga ibinabalita, ng kanilang mga ipinahahayag. Kaya nga po upang maliwanagan natin, mga minamahal naming mga tagapakinig, ano po ba itong lubos na kaliwanagan na nais pong buksan sa atin ng ating dakilang lumikha sa pamamagitan po ni Propeta Isaias? Ano po itong lubusang ninanais ni Propeta Isaias na maparating sa lahat ng mga tao? Dito po sa aklat ng Isaias 53:1, ganito po ang ating mababasa. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Bisig. Nakatandaan po natin si Propeta Isaias po noong mga anyo 700. Siya po ay pinili ng Diyos upang siya ang magpahayag. Ginawa po siyang propeta upang ipahayag sa bayang Israel na kinandili, inalis sa pagkaalipin sa bayang Ehipto, at pagkatapos na sila ay bigyan ng tinatawag na kalayaan at ipakita sa kanila ang lubusang kahabagan at kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang ginawa ng mga kababayan niyang mga Israelita mismo? Mababasa po natin, patuloy na tumalikod ang kanyang bayan. Tuwiran pong hindi binigyan ng kahalagahan,
hindi kinilala ang ating dakilang lumikha na siyang naglahat ng lahat ng kanilang mga kinakailangan maging sa kanilang paglalakbay doon sa lupang ipinangako sa kanila. Kaya nga po dito sa aklat ng Isaiah sa Kapitulo 1 at ang versikulo 1. Sa pasimula po ay ganito ang nangyari kay Propeta Isaiah. Ang pangitain ni Isaiah na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem. Ito po ay pinakita ng Diyos kay Isaiah kung ano yung nangyayari sa bansang Huda at mismo sa Jerusalem sa kapanahunan po ng mga haring si Hotham, ni Ahaz at na Hezekiah, na noon po nung mga kapanahunan pong yaon ay tuwirang tumalikod sa Diyos. Sa Diyos, pakinggan ninyo kung ano pa ang nasa saad. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon. Ito po, salita na po ng Panginoon ito sa 1:3. Dito rin po sa aklat ng Isaiah. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ng asno ang pasabsaba ng kaniyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi gumugunita. Alam po ba ninyo ang damdaming ipinakita ng ating dakilang Diyos? Sadyang napakabait ng Diyos. Hindi inalimura ang kanyang sariling bayan, kundi bagkos sa napakamatamis na pananalita pa'y nagbigay siya ng paghahambing. Yun nga namang mga hayop, yun nga namang mga asno, yun nga namang mga baka, yun nga namang mga kambing. Nakikilala nila ang kanilang amo at tuwirang doon nasa saad. Nagpapasalamat ito habang sila'y kumakain. At ito mismong mga hayop na ito ay tuwirang sa kanilang paglilingkod, sa nagpapakain sa kanila. Sila ay lubusang mga maaamo, sumusunod sa lahat ng ipinagagawa ng kanilang mga amo o ng may-ari sa kanila. Dadapwat sa paghahambing mismo, tuwirang sinalita ng Diyos, ang bayan ko na aking tinandili. Napakaliwanag. Hindi man lamang ako ginugunita. Maging tayo man pong mga tao. Sa totoo po lamang, yung utang na loob, malaking bagay po sa atin, hindi po ba? Hindi po ba kapag merong mga pangyayari sa ating buhay, na ang isang tao, isang pamilya ay ating natulungan, at pagkatapos, ito kailan pa man ay nagmamalaki man lamang sa atin, o ito ay hindi man lamang nagpapasalamat sa atin, tayo mismong mga tao, ano ang nakikimkim natin sa ating mga sarili? Sama ng loob. Sama ng loob. Mga walang kwentang tao yan. Walang mga utang. baliwala yan. Tunay. Mga taong walang utang na loob. Yan po ang sama ng loob ng ating dakilang Diyos. Ano pa po ang ating patuloy na bababasa? Sa pagsasalaysay na rin po ni Propeta Isaiah, dito po sa 1:4, sabay-sabay po natin basahin sa inyong mga Biblia. Bansang salarin, bayang napapapasa ng kasamaan. Alam po ba ninyo kung pag-iisipan natin mabuti itong salitang napapapasa ng kasamaan? Napapasanan ng kasamaan. May Ang dala. ibig pong sabihin nito, Dala-dala. lahat na ng bagay na nasa tao ay puros na kasamaan. Sa kanilang kaisipan, sa kanilang pagkain, sa kanilang balakin, sa kanilang mga paghahanap buhay, sa kanilang mga minimithi. Masama. Napakasama at hindi kaaya-aya sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa,
lahi ng mga manggagawa ng kasamaan. Natural, masama. Pinanggalingan. Pinanggalingan. Kaya nga po, bakit ko po pinagdidiinan itong talatang ito? Damhin ninyo ang nasa ating kapaligiran sa kapanahunan ngayon. Ituloy pa rin po natin. Mga anak na nagsisigawan ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal ng Israel. Amen. Sila'y nangagtakalayo na nagsiurong. Amen. Alam po ba ninyo kung ano itong pinabayaan nila ang Panginoon? Hinamak ang banal ng Israel? O, tatanungin ko po kayo. Alam ko, maraming magdaramdam sa inyong aming mga kaibigan. Dadapat ito ang totoo. Marami po sa atin nakalulungkot. Dadapat tunay na masakit at ito ang katotohanan. Napakaraming mga kababayan natin hindi mabibilang ang nagsasabing pare-pareho rin naman ang ating Diyos. Kung kayo man ay may Diyos, meron din naman kaming Diyos. Bakit? Ano ba ang Diyos ninyo? At bakit kayo nagkaganyan? At bakit sinalita ng Diyos na hinamak ninyo ang kanyang kabutihan at binaliwala ninyo ang kanyang mga kagandahan ng kalooban? Eto po, sagot ng Diyos. Dito po sa aklat ng Roma rin, sa Kapitulo 10 at ang versikulo po ay 2 hanggang 3. Pakinggan ninyo kung ano ang ating mababasa po rito. At ganito po ang tuwirang isinasaad ng banal na kasulatan. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko. Yan, totoo yan. Kahit na ako, sasabihin ko eh. Ito po, si Apostol Pablo, pinatototohanan. Ako man po, kami man po, ni Ka Junior Gonzales. Nagpapatotoo sa inyo, lalo, sapagkat sila'y pinatototohanan ko na mga may pagmamalasakit sa Diyos. Dadapwat hindi ayon sa pagkakilala. Amen. O, hindi po ba totoo yan? Basahin po ninyo, Roma 10:2. Hindi ayon sa Diyos. Laging sinasabing, yun naman anyang aming Diyos, ay Diyos din ninyo. Kaya lamang, ang aming Diyos Larawan. ay meron kaming larawan. Meron kaming sinasamba sa ibang kaparaanan. Nako. Kaya nga po, pinatototohanan namin. May malasakit. May malasakit nga kayo. Totoo po, naglilingkod kayo sa Diyos. Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Hindi ayon. Saan? Sa pagkakilala na nararapat kung paano sasambahin, dadakilain, paglilingkuran ang tunay na Diyos. Pakaliwanag sa Biblia. Aklat ng Juan 4:23-24. Basahin po ninyo. Madalas niyong marinig sa amin yan. Sa Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. At ang tunay na mananamba na hinahanap ng Diyos na Kanya ay sumamba, sasambahin siya. Saan? Sa Kanyang Espiritu at sa Kanyang katotohanan. Period. Walang litrato. Walang Espiritu. Di ba yung Espiritu? Hindi wala. Hindi mo makikita. Ano yung katotohanan? Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, ito ang buhay. Ito po, ang ipinag-aaralan natin. This will be our guidelines for an everlasting life. Period. Hindi. Kung ano-ano mga pinag-chat-chat-chat niyo, kung ano-ano mga pinag-gagawa niyo. Tres. Basahin natin ang tres. G-stress din po ng aklat ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. Eto po. Sa hindi nila alam ng katwiran ng Diyos. At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Yung gusto nila. Kung ano ang gusto nila. Eto, kayo magagalit. Pagka-fiesta. Tanungin, sino yung tinatawag na Constantino. pagka-fiesta, merong isang ano sa kanila yung pinakamataas na Hermano Mayor. Hermano Mayor. Yan numero 1 Hindi ba kayabangan yan? Nangunguna yun. Yun ang nangunguna. Sino ba niya, Hermano Mayor?
Mayaman nyo, maraming pagkain doon. Ang mga sagala, ganyan ganito. Hinahanap pa ng Diyos ang pagkain nyo. Hinahanap pa ng Diyos yung mga dalaga ninyong nakabisteda, etc., etc. Mga borloloy ninyo. Mga borloloy ninyo. Madalas yan, ako'y taga-Victoria. Doon ako nanirahan dahil ang aking may bahay ay taga-Victoria. Sa tapat ng bahay ko, paghinto ng prosesyon, halos pagpatayan, yung mga humahatak niyang prosesyon ninyo. Sabihin nyo, sinungaling ako. Bakit? Ang mga humahatak, puro lasing! Anong klaseng pananampalataya yan? Kayabangan! Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Si Apostol Pablo nga, mangangaral na. Ano sabi kay Timoteo? Timoteo, ako'y papared, ako'y bibisita. Ayoko ng maraming burlolo, ayoko ng maraming pagpapasabing ako'y darating. Ibig ko, tahimik lang. Ipangangaral ko ang salita ng Diyos, period. Yun lamang ang gusto ni Apostol Pablo. Pero ito, anong dahil? Kung bakit nalilihi sa tuwirang nawawala sa katotohanan ang sabi ng banal na kasulatan at sa pagsusumakit na maitaas ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Amen. Talagang binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos. Nagbigay na ang Diyos ng panuntunan. Panay ang kaliwa ninyo. Sabi ng Diyos, dito kayo dadaan. Ito ang lakaran ninyo. Ito ang tuwirin ninyo. Basahin ninyo ang aking mga salita. Ito ang magbibigay sa inyo ng tunay na buhay. Hindi. Ano gagawin nyo? Ang Papa, dumating. Ang Papa, maluhura. Ang Papa, etc. Puro kayo Papa. Nalimutan nyo ang salita ng Diyos. I still insist. I'm still giving the challenge. All these idols that you are worshiping, line them up before me, and I will definitely burn them before your very eyes. Let us see these gods that you always proclaim holy, and these gods that is true to you. Nasabi niyo yan ang tunay na Diyos. Sasabihin nyo, hindi naman namin hindi nyo sinasambay mga Diyos-Diyosan ninyo. Bakit ninyo hinahalikan? Bakit ninyo dinadalanginan? Nakatingin pa kayo sa itaas. Diyan lang sa Quiapo yung nakapakong tao dyan na nakatingin sa itaas yung mata Kayo rin naman nakatingin din naman sa kanya. Pagkatapos ano sabi nyo, bubulong-bulong kayo. Meron pa kayong binibilang na, ano tawag to? Beads, mga beads. Meron pa kayong mga beads na mga binibilang-bilang. Butil-butil. Ako ay saksi dyan Dahil pag ako po ay nasa Quiapo, ako ay pupunta doon sa Calle Raon ba yun? Nung kapanahon ng kabataan ko, pasintabi po, huwag kayong magagalit. Kung minsan po, nagmamadali ako, talagang nagdadaan ako dyan mismo sa simbahan. Shortcut. Shortcut po yan Isang tambak naman ng mga nagbebenta niya. Isang tambak ang mga nagtitinda na kung ano-anong mga pampalaglag. Ewan ko. Kayo nakakaalam. Yan pinagtatapon ng ating Panginoon sa Kristo. Binalibag ng ating Panginoon sa Kristo. Sinalaulaan niya. Kung talagang totoo yan. Palibasa hindi totoo. Kaya yan. Nananatili yan. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dito po ay napakalinaw na hanggang ngayon, ito ang nangyayari. Ito ang pinananatilihan ng napakarami pong mga tao. Kaya nga po, maliwanag pa rin sa banal na kasulatan na tunay, kung bagamat ngayong taong 2015 na nga po, sa katotohanan, inaksipanaw na ang lahat ng mga apostol, maging si Apostol Pablo. Sila pong lahat ay pawang mga tunay na naging saksi. They are the real true witnesses. Ano po ang isinasaad ng banal na kasulatan upang ito pa rin ang tunay na ating maging panuntunan sa tuwirang paglilingkod, pagkilala sa Diyos. Sa 4:1 po ng unang Juan, doon po pinaaalalahanan ang lahat ng mga tao, ang wika po ni Apostol Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Amen. Yung mga nangangaral sa inyo, merong espiritu, anyo ng pagpapagaling sa ganito.
Yun anyang nagsasabit nangangaral sa inyong kung gusto ninyong magkaanak kayo, magpunta kayo at magdasal kayo kay ganun ganit ako. Kung yung mga nagsasabi sa inyong ikaw ba'y maglalakbay, manalangin ka at magsimba ka. Tatanda ko nung maliit pa ako dyan yung meron dyan simbahan si May Malacanang Si Jude. Ang santo dyan Jude ba yun? Judas. Stephen yata, I think it's Stephen. Di ba si Judas yun? Saint Stephen yata yan. Sa tabi ho ng Malacanang yan. Nung araw nakakadaan ng jeep dyan yun daw patron ng mga manlalakbay. Doon ka raw muna. Christopher. Christopher, si Saint Christopher. Itong si Saint Christopher, nabasa ko minsan, inalis na ho yung kanyang pagkasanto. Binaliwala na. Nino, napaparin sa Roma, ng Vaticano. Anong klase religion niya? Pambihira. Ay, nako. Masakit ang mga katotohanan. Pakatandaan po ninyo. Yan ay nasa sa banal na kasulatan mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsabing, bakit pati ako, kung ako ang nangangaral sa inyo, tinatakbuhan ninyo ako, dadapwat kapag ka ang sanlibutan. Tunay, giliw na giliw kayo. Ganyan ang nangyayari. Kaya nga po, ang atin pong maitatanong, bakit nga po ba tunay na itong paksang ito ay ibinangon po ng Diyos sa bawat isa sa atin, gaya ng nasusulat, dadapat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang maniniwala sa amin? Ang tanong, ano po baga ang isa sa mga masasayang balita na noon pa man po ay napakaliwanag na ibinalita na o hinulaan na po? Ito po isa pamagitan ng udyok ng Espiritu kay Propeta Isaias na po ang kanyang tuwirang ipinagpauna sa bansang Israel. 7:14 sa aklat din po ng Isaias. Ang sabi po rito sa kanyang panulat, kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Sino nga po ba itong hinulaang ito ni Propeta Isaias? At papaano po ito marapat na tanggapin o sampalatayanan na sanlibutan? Sino sadya ito? Sa kanya rin pong panulat sa aklat ng Isaias sa 9:6. Ito po ang kasagutan. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Amen. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Amen. Pangulo ng kapayapaan. Amen. Sino yung pinagpauna sa pamagitan na rin ng udyok ng Espiritu kay Propeta Isaias at kanya namang isinulat at tuwirang ipinagpauna at isinigaw niya sa bansang Israel, isang bata ang ipanganganak sa inyo, na ang batang ito ay ang walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Ito po ang tuwirang ipinagpauna. Tanging ito po ang makapangyarihang Diyos. Amen. Wala na pong iba. Ngayon, sino nga po baga ang naging katuparan ng hulang ito ni Propeta Isaias? Buksan po ninyo aming mga kaibigan ang inyong mga banal na kasulatan. Tingnan po ninyo sa aklat ng Pilipos 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. Amen. Bakit po sa pangalan po lamang ng ating Panginoong Hesukristo nararapat iluhod ang lahat ng mga tuhod? Gawa dito po sa 4:12, at sa kanino mang iba
ay walang kaligtasan. Amen. Mga minamahal po naming mga kaibigan, at sana po maging sa inyong mga bagong mga tagapakinig. Sino bang susundin ninyo? Yung mga tagapangaral ninyo kung ano-ano mga pinagkukukwentong nanggagaling sa kanilang mga kaisipan? O itong tuwirang nasasaad sa aklat ng Panginoon? Ano po ang sabi at ating nabasa? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit Amen. na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. No other name. Amen. Pagkatapos, meron pa kayo diyang San Julian. Sino yung mga Pilipino dyan na... Ruiz. Sino yung mga Pilipino na dyan? Meron pa kayong Ruiz. Meron pa kayong... Kalunsad. Kalunsad. Na yung kalunsad na yun ni sa hinagap ni ang buto nun siguro tunaw na Pilomena. Nasaan si Santa Filomena ako nung maliit pa Si Santa Filomena, pinagkaguluhan yan. Dahil sa kachat-chat ng mga diehard na mga pare ninyo. Pero mo, tatandaan ko po nung maliit pa ako, yung mga kasing edad ko. You'll just guess my real age. Nung pong maliit pa ako, pumutok po dyan sa Binyang Laguna. May nakitang isang patay na yun daw ay namatay ng dalaga. At pagkatapos ilang taon na ang nakararaan. Hindi raw nabubulok. Hindi nabubulok. At pagkatapos ay meron daw tubig na lumalabas doon sa nicho. Tambakan ng mga tao. Meron mga bote, meron mga baso na puntahan doon. At kumalat ang balitang nakapagpapagaling. Tanong, nasaan na ngayon? Tell me! Ano na nangyari? Puro kayo kalokohan. Eto, hindi kasi kayo nagsasaliksik. Hindi kayo dumadalangin sa Diyos. Hindi kayo napahabag na kayo'y paunawaan niyan ang kanyang kagilagilalas na mga katotohanan. Bakit? Sapagkat sa kanyang mga salita, ang wika ng banal na kasulatan, ito ang iyong magiging tunay na buhay. Maghahatid sa atin sa tunay na buhay, hindi libat. Yung buhay na walang hanggan. Amen. Hindi. Kung ano-ano, huwag kayong magagalit. Especially this religion. Catholics. Protestants. Protestant, Catholics, yung mga kung ano-ano pa yung napakaraming religion. Pakinggan po ninyo, dito po sa Amerika, magbibigay ako isang halimbawa. Meron po ritong Swaggart. Swagger o Swaggart? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Ito po yung matandang-matanda na. Crisis the Nagkaroon ho siya ngayon ng anak na siyang sumalo. At ngayon na ay merong isang batang-bata. Siguro apo na po ito. Swaggart din ang apelido. Ang ibig sabihin in transition, minamana nga ang kanilang pagiging pangunahin o obispo o matandang kapatid sa kanila, etc. etc. Alam niyo, it's not because I would like to criticize or find difficulties or something to malign them in their kind of teaching. But this is one thing that I can definitely tell you. Pagkatapos ng kanilang programa, magsasalita yung isa sa tauhan nila at kung minsan ito pang anak na nangangaral din. Alam mo ba ninyo kung ano sasabihin? Yun daw pong CD nila na nagkakaroon ng 2 hours. You can have it for $500. Sus, Maria. Send it as soon as possible. Katapos, meron daw ho silang 1 hour na CD for $250 or $200. Send it as soon as possible and God will bless you. Pagkatapos, puro pera, puro pera, puro pera, puro pera! Sa inyong aming mga kaibigan. Ay. Kapag ka nakarinig kayo sa amin na humihingi kami sa inyo ng pera o ng tulong, wag na ninyo kaming pakinggan. Amen. Pagkat kami po, ang wika ni Apostol Pablo, meron din naman kaming mga pansariling nagagamit sa paglilingkod na ito. Ang Diyos po ay hindi kami pinagkukulang. Buhay kami sa pananampalataya. Nabubuhay po kami sa katwiran ng Diyos
sa pamamagitan ng tandisan at maliwanag na pananampalataya. Amen. Based on that, we open our hearts to each and every one of us. Kapag may nagsabi sa inyong humingi kami ng salapi sa inyo, idemanda nyo kami, pahayag nyo kami sa internet, pahayag nyo kami sa radyo, sa television, etc., etc., na kami ay tunay na mga peke at kami parang salapian lamang. No! Sapat na po sa amin ang kaloob ng Diyos na ipinagkakaloob sa amin. Oh, nasaan ang katwiran? Nasaan ang mga katotohanan? Sa kabila nga po nitong katotohanan ito, natuwirang sa pamagitan nga po lamang ng nag-iisang pangalang ito, dapat nailuluhod ang mga tuhod. Anong ginagawa ng mga tao sa ngayon? Patuloy na tinatalikuran. Patuloy na hindi niluluwalhati ang Diyos. Patuloy na binabaliwala. Kaya ayan, kanina, anong sabi ko sa inyo, mga minamahal naming mga kaibigan, pansinin ninyo ang inyong kapaligiran. Ano nangyayari sa mga patayan dyan sa atin? Sa kaunting halaga, pumapatay ang ating mga kababayan. Sa kaunting pagkakamali, pumapatay ang mga kapulisan. Sigarilyo lang pinatay. Isang balita rito at nakarating po rito nang dahil nga lang yata po sa sigarilyo, pinatay na. Ano ba, nangihingi ng sigarilyo or whatever, I don't know. Pinatitigil lang, nandun siya sa Yeah. Yes, I remember. Pumasok sa establishment ng no smoking. Sinamay ng security. Yung security, binabawalan lamang huwag manigarilyo sapagkat siguro air condition. Kaya mo pumatay na. Dahil dito, na ano, yung sinasabi nilang silamanan niya ay mayroong Diyos, kalokohan, demonyo, ang nasa inyong lubusang katawan. Yan ang binasa natin kanina. Pasan-pasan kayo, nakaliligiran kayo ang buong katauhan ninyo. Puspos ng kasamaan. Dito nga po nakikita namin sa telebisyon, mga babae, yung mga nandudukot. Ganyan na bang kahirap ang bayan natin? Nasa ng ating mga pinuno, nasa tuwi-tuwi na kasama ng mga pare, ng mga protestante, nasama-sama silang mga nananalangit nagsasabing Amen, Amen, Amen! Pakitang tao. Wala kayo sa katotohanan. Hypocrisies. These are bare hypocrisies. Napakaliwanag ng banal na kasulatan sa inyo. Hindi ninyo kilala ang tunay na Diyos. Bakit? Hindi ninyo tunay na niluluwalhati, sinasamba ang tunay na Diyos. Kaya yan, itinapon na kayo. Saan? Sa pawang mga kamalian. Marami pa po na darating dyan sa ating bayan. Pag kung magagalit, madalas nga pong pag-usapan ng mga Pilipino rito. Anong madalas na pinag-uusapan po rito namin? Nakakatakot na anyang umuwi sa bayan natin. Pero mo, sasakay ka ng taxi, hold upin ka. Lalakad ka sa kalye, isnatchan ka ng bag. Yung isang babae, inagawan ng bag, kitang-kita namin siya. Abay, naagawan eh! Nung hindi bumibitiw yung babae, sinagasaan yata ng sasakyan mo, kaya pinagsasaksak pa. Anong klaseng buhay yan? Anong klaseng may reliyon niya? Sino ang Diyos ninyo? Kasamaan, nababalot ng kasamaan. Sino? Ang buong sanlibutan. Dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos. Kaya nga po, ano nga po baga ayon sa Biblia? Ang isinukli o iginanti ng kanyang sariling bayang Israel sa pagkakataong tao na mismo ng ating Panginoong Diyos upang sila ay iligtas. Ano ang ginawa ng kanyang bayang Israel? 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon si Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Dapat inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Si Barabas, pakawalan. Pinayagan pa na patayin. Ano ang sabi ng banal na kasulatan?
kung Nakilala sana nila. nakilala sana nila, Di nila pinako. di nila pinako sa krus ang Diyos ng kalwalhatian. Amen. Hanggang ngayon ba, ganyan pakahangal ang ating bayan? Napakahangal. Masasabi ko sa inyo, excuse me, napakahangal! Pero mo sa tambak na ribulto, linaw-linaw, galit na galit ang Diyos na, puro ribulto pa rin kayo. Ano kayo? Pagkatapos sasabihin nyo, pare-pareho lang tayo medyo. Ayan, ang bayan natin. O ano ang mga namiminuno? Ilang buwan pa, next year pa ang eleksyon, puro eleksyon ang pinag-uusapan. Ang bayan, naghihikaw sa hira, walang trabaho, walang hanap buhay, walang makain. Anong gagawin ng tao? Ay, nako. Wala pa silang Diyos. Nilagay na kayo sa kamalian ang wika ng banal na kasulatan. Kaya sa inyong aming mga nakikinig at mga nagtsatsagang nakikisa, ano pa ang inyong hinahanap na katwiran at katotohanan ng Diyos? Dito po kayo inaakal. Ang wika po ng banal na kasulatan, ang wika ni Apostol Pablo, mahirap sumikad sa matulis. Hindi nyo pwedeng labanan ang salita ng katwiran at katotohanan ng Diyos. Saan kayo pupunta? Sa mga Diyos-Diyusan pa rin ninyo. Mga minamahal po naming mga kaibigan, sana po sa pagkakataong ito, tunay aming muli na ang tunay na Diyos, hinahanap ang mga tunay na mananamba, katulad ng sinabi ni Propeta Malakias, manumbalik na po tayo sa tunay na Diyos. This is the time. This is the last call. Huwag po ninyong pabayaang maging matigas ang inyong mga puso. Huwag ninyong paging bakal ang inyong mga damdamin. At hayaan ninyong sa pamagitan ng inyong matapat at tandisang pananalangin po sa Diyos. Manalangin po kayo sa Diyos. Pumunta kayo sa kwarto nyo, o kahit kayo nag-iisa dyan sa salas ninyo. O kaya tawagin ninyo ang inyong may bahay, tawagin ninyo ang inyong mga anak. Manikluhod kayo, sama-sama kayong dumalangin sa Diyos. Sabihin po ninyo, sambitlay ninyo, Panginoon po naming Diyos. Una't higit po sa lahat, salamat po sa biyaya ng kaliwanagan nitong pinasasapit mo po sa aming buong sambahayan. Amang banal, payagan mong ikaw ay lubusan naming makilala. Marapatin mo pong kaming lahat na sambahayan ng aking may bahay, ng aking mga anak, at ng aking mga apo, ng aking mga minamahal sa buhay. Lubusan ka po naming masampalatayanan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Ito ang aming marugdog na dalangin sa iyo. Patuloy mong kahabagan, ingat at pagpalain ang iyong abang mga lingkod. Ang lahat po ng ito, huwag niyong kalilimutan, ay inyong idinadalangin at hinihingi sa marangal, malinis at dakilang pangalan ng ating pong tagapagligtas, ang Panginoon pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Yun po ang inyong ipanalangin. At ngayon po sa pagpapatuloy, ayon din po sa ating paksa, ngayong wala na pong sino pa mang mga propeta at maging mga apostol na literal, na mga tinawag at isinugo ng Diyos sa kanyang bansang Israel. Ito po ang tanong, mga minamahal po naming mga kaibigan. Yamang wala na pong mga propeta at mga apostol, maging si Apostol Pablo. Wala na. Sino po baga naman sa ngayon, 2015 na po, ang dapat nating pakinggan at pagkatiwalaan sa mga salita ng Diyos na ito? Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na buhay, na hanggang ngayon po siya ang obispo namin, obispo natin, tagapangasiwa
gumagabay po sa inyong mga hamak na mga lingkod para ang aral na ito ay maunawaan, mapakinggan at dumating po kung baga maaari sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng karunungan na pinalago ng Diyos, sa pamamagitan din po ng hula sa Propeta Daniel Kapitulo 12, versikulo 4. Daniel, sa huling araw, lalago ang karunungan ay tatakbo ng paroot parito. Sa pamamagitan po ng internet, yan po ay karunungan sa YouTube, sa Facebook. Isang napakagandang aral ang itinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Mula po sa Romanos Kapitulo 10, versikulo 16. Datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Dito po sa Romanos, sa kanyang 10:16, ang nagsalita po rito ay walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang pinakahuli sa lahat po ng mga apostol na isinugo ng Panginoong Hesukristo. Kaiba sa unang 12 apostol na nang magpakamatay si Judas Iscariote, ang ipinalit ay si Matias. Para makumpleto yung 12, si Apostol Pablo isinugo po sa kahentilan. Yung 12 para lang sa bahay ng Israel. Nang dumating na nga po ang pagkawika nga literal na paghihiwalay ng Diyos sa kanyang bayan na Israel, nang hilingin nila kay Pilato na pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo, ang pag-ibig o ang pagliligtas ng Diyos ay iniukol na at binuksan na sa mga hentil na kamukha nating mga Pilipino. Tayo po ay hiwalay sa bayan ng Israel. Para nga po yung kanyang bayan ay kanyang mungkahiin. Una na nga sa galit, at ikalawa, para sila ay mabuhay sa paninibugho. Magselos ang mga anak ng Diyos sa mga hentil na katulad natin, sapagkat ang ibig ng mga Hudyo sarilinin nila ang kaligtasan. Ngunit hindi po gayon. Sa talata sa 10 ng Romanos 16, binuksan ni Apostol Pablo ang aklat ni Propeta Isaias, isinugo mo kami sa iyong bayan, sa Israel mismo. Ngunit sino sa amin ang nakinig? Walang nakinig. At nang buksan nga at ipaliwanag ni kapatid na Prospero ang tungkol sa Isaiah 53:1, sino ang naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Meron pong ibinabalita ang mga propeta. Ang mga propeta na katulad ni Propeta Isaias na ibinangon po noong 760 before Christ. Sa kasaysayan po ng Biblia, yun ang kapanahunan ng mga hari. Alam natin ang unang hari, si Saul. Sapagkat humingi ang Israel, nainggit sa mga kanugnog na mga kaharian, sinabi kay Samuel, Samuel, bigyan mo kami ng hari katulad ng ibang mga kaharian. Sila ay mga wika nga, mga mapagtagumpay. Sila ay lalong yumayabong dahil may hari. Nainggit sila.
At bagaman ayaw ng Diyos sapagkat ang Diyos ang pinakahari ng Israel sa pamamagitan ni Samuel, si Samuel ang speaker ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Samuel, pabayaan mo Samuel, hindi ikaw ang kanilang itinatakwil kung hindi ako. Ang bayan kong ito, matigas talaga ulo. Inilabas ko sila sa pagkaalipin, binigyan ko ng sariling bayan, na binubukala ng pulot at ng gata. Ngayon, itinatakwil nila ako. Gayon nga ang nangyari, ibinigay ng Diyos. Bigyan mo sila ng hari. Si Saul, pagkatapos ni Saul nang ibaksak ng Diyos, inihalili si David. Pagkatapos ng mamatay na si David sa kanyang katandaan, inihalili yung anak na si Solomon. Pagkatapos ni Solomon, inihalili yung mga anak at yung mga naghali-haliling mga anak. Hanggang sa nalimutan nila ang Diyos at ng kapanahunan ngang ito ni Propeta Isaias 760 before Christ at ng panahon din ni Jeremias, ni Amos, ni Oseas, ang bansa ng Israel ay tuluyan ng nakalimot sa Diyos at sila po ay naglingkod na sa tinatawag na mga Baal. At noong panahon na yon, Jeremias 7, 14 hanggang 18, Jeremias, hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng aking mga anak sa Huda, sa mga lansangan ng Huda at sa lansangan ng Jerusalem? Ang mga ina, nagpapatay ng mga hayop at naghahanda ng lutuin. Ang mga ama, kumukuha ng kahoy sa mga bundok. Ang mga anak, nagpaparikit upang ipaghanda ng handa ang reyna ng langit. Sa makatwid ang bansa ng Israel nung araw, parang mga Katoliko na. Meron na rin silang reyna ng langit. At nang isugo nga ng Diyos ang Propeta Isaias, kung babasahin ninyo ang kasaysayan ni Propeta Isaias, ang wika ni Propeta Isaias na binanggit sa Romanos 10:16 ni Apostol Pablo ng kanyang kapanahunan, isinugo mo kami, sino ang sa amin ay nakinig? At ang isa nga sa mabubuti at magandang balita, yung tinatawag na good spell, mabuting balita, gospel. 9:6 ng Propeta Isaias, sa atin ay ipanganganak ang isang batang lalaki, tatawagin ang kanyang pangalan, Kamangha-mangha, walang hanggang ama, Pangulo ng kapayapaan. Mga kapatid, prinsipe ng kapayapaan, Pangulo ng kapayapaan, walang hanggang ama. At kung sino yang naging katuparan ng hula, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Filipos Kapitulo 2, versikulo 10, sa pangalan ni Jesus. Pangalan lang ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, sa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Pero matigas pa rin ang mga Israelita noon. Mga tagapakinig na natili pa rin sa mga Baal at sa reyna ng langit. Na katulad po ng nangyayari ngayon sa huling araw na ito, reyna ng langit si Birhen Maria, at yung mga papa kahalili ng Diyos, at yung mga santo at mga santa, mga Diyos-Diyusan, mga larawan, kung ano-ano, sari-saring mga tiwali sa katwiran ng Diyos. Pinakinggan natin kay kapatid na Prospero, ang itinatayo ng mga tao sa huling araw, yung kanilang sariling kalooban, yung kanilang sariling gusto, at sila po ay napalayo sa Diyos. Gayon din po, history repeat itself. Mga tagapakinig po namin, ang kasaysayan ay inuulit lamang ng mga kapanahunan at inuulit ng mga tao. Ako na may nagtataka, yan ang mga papa sa Roma, Doctor of Divinity, Theosophy and Letter yan Yung mga kardinal ninyo, ang tataas ng pinag-aralan, bakit hindi ninyo mabasa? Bakit hindi ninyo makita yung unang-unang utos sa tinatawag na 2 tapyas na bato? Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang ginawa naman ng inyong mga papa, inalis yung Diyos, ang ginawa, I am the successor of Christ, Vicarius Filii Dei.
nang magkatawang tao yung Kristo, yung mabuting balita na hinulaan ng propeta Isaias, yung lalaki na nakilala na Kristo Jesus, siya mismo'y nagsabi, huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama. Ginawa ninyong mga Katoliko. Vicarious Filii Dei. Ano ba naman kayo? Huwag kayong magpatawag ng Panginoon, ang wika ng Panginoon, iisa ang Panginoon, ang Kristo nga. Ang ginawa naman ninyo, Monsenyor. Hindi pa kayo nagkasya, sa Monsenyor, meron pa kayong kardinal. Kutakot-takot na. May kardinal na, may Monsenyor pa, may pari pa. Katakot-takot lahat kayo. Puro kayo Ama, puro kayo ho. Wika nga makapangyarihan sa lahat. Ngayon sa ating ikapagpapatuloy sa tanong na iniwanan ni kapatid na Prospero, ngayon nga po, nawala na ang tinatawag na 12 apostol. Mga patay na yan. Makinig kayo. Kami po, amin pong pinahahalagahan ang 12 mga apostol. Pati si Matias na kapalit ni Judas. Lahat po ng mga isinulat nila, binabasa namin sa inyo. Maging si Apostol Pablo na pinakahuli sa mga apostol, sa inyong mga Jehova, na hindi nyo naiintindihan ang ibig sabihin ng mga saksi, sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, yung aming nakita, yung aming nakasama, yung aming narinig, yung nahipo ng aming mga kamay, ito ang ibinabalita namin sa inyo. Ang mga tunay na apostol, sila ang mga saksi na literal na nakakita. Pero kayong mga Jehova, huwag kayong magagalit. Hindi po kayong mga saksing nakakita. Nagtataka lang ako sa inyo, ba't tinatawag nyo mga saksi kayong nakakita? Lumalabas kayo ng mga sinungaling. At kapag ang isang tao ay sinungaling na saksi, San Juan, buksan ninyo, 8:44, kayo ay sa inyong amang diablo. Anak kayo ni Satanas. Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo, kaya pinagbabasa kayo ng Biblia. Ngayon, didimanda ninyo kami ng libelo, naninira. Bakit kami maninira sa inyo? Ibig naming malaman ninyo, pati yung kaluluwa ninyo, kinahahabagan namin kayong mga obispo ng mga Jehova. Kayong mga obispo ng Iglesia ni Kristo, si Kristo yung tao naman sa inyo. Kayong mga papa sa Roma, naaawa kami't nahahabag sa kaluluwa ninyo. Lalo na sa mga membro ninyo, sindami ng buhangin, itatapon ninyo sa dagat. Anong sabi ng Panginoon? Kung ang taga-akay, ayan, mga obispo, mga pare, mga papa, mga kapatid, kung ang taga-akay ninyo ay bulag, at kayo naaakayin ay bulag, pareho kayo mahuhulog sa bangin. Kaya ibig namin iligtas ang ilanman kahit isa o dalawa sa inyong mga kasama. Judas 1:23. Ang iba'y kahabagan ninyo, agawin ninyong pilit sa apoy. Kaya kami nangangaral. Nung mamatay na nga, nawala na ang lahat ng mga saksi na nakakita o mga apostol. Ang ibig bang sabihin nawala na rin ang mabuting balita? Sino ba ang magdadala ng mabubuting balita? Nabanggit ni kapatid na Prospero yung si Jimmy Swaggart. G.B. Swaggart. Nung bagong dating ako rito, sikat na sikat yan. Kung hindi ako nagkakamali, pangalan ng iglesia yan Christ is the Answer. Kasabayan itong Crystal Cathedral. Na noon po ay popular na popular sa pagkakilala sa pangalang Reverend Chuiler. Mga kapatid, at meron pa itong si Tammy Faye at Baker. Payabangan po yan, pataasan ng kanya. Sa television, naku, araw-araw, naku, kung humakot ng pera ang mga relihiyon na yan. Kung humakot ng salapi, pati yung mga Scientology na yan. Baptist, mga Trinity, araw-araw yan. Kung humakot ng pera. Tama ang sabi ni kapatid na Prospero. Pagkatapos ng pagsamba, mababasa mo, tumataas sa television set mo, send your donation, or buy our CD, blah, blah, blah. Salapi, salapi, salapi. Mga magulang at mga kapatid, yan ba ang mga ngaral ng mabuting balita? Yan ba ang magdadala ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa?
Yan ba ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa San Mateo 24:14? At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng Diyos. At kung magkagayon ay darating ang biglang pagkawasak. Dumating ako 1980 rin sa Amerika. Una kong pinag-aralan yung mga religious organization na yan. Milyon-milyon ang kanilang mga membro sa buong mundo. Naku po, ang dami lang mga kasama, mga kapatid. Kung ang mga relihiyon na yan ni Jimmy Swaggart, ng Katolisismo, ng mga Protestante, ng mga iglesia ni Manalo, ng iglesia ni Kiboloy, ng iglesia ni dating daan ni Eli Soriano, kung sila ang katotohanan na nasa buong mundo na sila, hindi pa dumarating ang ikalawang pagparito. Sa makatwid, hindi sila ang hinuhulaan ng Panginoong Jesucristo. 24:14 ng Mateo, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian, at kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Hindi po ang mga iglesyang kilalang-kilala na ang tinutukoy ng Biblia na magdadala ng mabubuting balita ng kaligtasan. Meron pong isa na ito ang tinitiyak ng Biblia, na ito na lang ang hinihintay at mawawasak na. Darating na ang ikalawang pagparito, mawawasak na ang sanglibutan. Alin yan, kapatid na Cirilo? Buksan po natin. Hindi po kami ang magsasalita. Efeso, Kapitulo 3, versikulo 10. Sino ang talagang pinakahuling sugo? Sino ang talagang ipinakikilala na magpapatuloy ng mabubuting balita na hindi tinanggap noon pa man ng bansa ng Israel, at hanggang ngayon sa huling araw na ito, hindi tinatanggap ng halos lahat ng mga tao? Basahin po natin. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Amen. Sino po ang pinakahuling sugo? Sa huling araw, hindi po si Felix Manalo. Itong mga araw na ito, 2015, nakita na natin yung kanyang, yung ina mismo, at saka yung kapatid ni Eduardo Manalo, sila mismo nagbunyag sa alapian na po, kwartahan na. Nandyan pa rin ba kayo sa iglesia ni Manalo? Kami po, umalis na kami dyan. Sa alapian, nung araw po inalis kami ng Diyos. Bakit? Noon pa man, sa alapian na yan. Inalis kami ng Diyos dyan. Salamat sa Diyos, inalis kami dyan. Yan ba ang magdadala ng magandang balita? Ang simbahang Katoliko ba? Ang mga Trinity ba? Ang mga Baptist ba? Ito bang tinatawag na dating daan? Dating daan nung panahon pa ng matandang tipan yan? Mag-isip-isip kayo mga kapatid. Bakit hindi pa dumarating ang ikalawang pagparito? Kung sila nga, hindi po. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Ano ba ang iglesia na tinutukoy dito? Ito po ang bagong tao. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 18, upang sa dalawa ay lalangin ang isang taong bago, nang kayo ay ilapit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ginawa na isang katawan, tayong mga hentil na mga makasalanan. Ginawa na isang katawan kay Kristo, sa makatidbaga ang iglesia na ang uloy si Kristo. Colosos 1:18, kinaroroonan ng katubusan, 1:14 ng Colosos, katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang iglesyang itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, anyo 32. Mga kapatid, unang Tesalonika, tinutularan na lamang namin sa huling araw. Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Bakit ang iglesia ng Diyos? Ito ang tinitiyak ng Biblia na mangangaral ng mabubuting balita, ng bisig ng Diyos. Mga kapatid, ang wika ng mga banal na kasulatan, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Aklat ng mga Gawa 20:28. Hindi po Katolisismo ang binili sa krus. Ang dahilan ng pagkapako sa krus ng Panginoong Jesucristo,
Hindi po yung lumang daan, yung dating daan luma na yon. Hindi po Iglesia ni Manalo sapagkat si Kristo'y tao sa kanila, walang kwenta si Kristo sa kanila. Hindi po protestantismo sapagkat ang mga protestante anak ng dakilang Babylonia, anak ng mga Katoliko, anak ng simbahang Katoliko. Kaya may mga kruse. May nakita ba kayong Baptist? May nakita na ba kayong mga Trinity? May nakita na ba kayo na mga Sabadista? May nakita na ba kayong mga Jehovah na walang krus? Walang mga larawan? Nagbibinyag ng bata? Nagkakasal ng lalaki sa lalaki? Babae sa babae? Puro anak yan ng dakilang Babylonia. Anak yan ng Katolisismo. Sa demonyo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4. Dokumentado sa Biblia. Ang iglesia lang ng Diyos, binayaran ng kanyang sariling dugo. Dugo ng Diyos ang ibinayad. Hindi dugo ng obispong tao na sinalita ng mga propetang tulad ni Isaias nung araw pa man. Sa Kanya tayo makikinig, sa Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang bisig ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng mga banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo nang pumanik sa langit, naupo sa kanan ng Diyos. Marcos 16:14. Mula ngayon makikita ninyo ang Panginoon mauupo sa luklukan o sa kanan ng Diyos. Si Kristo ang bisig ng Diyos. Hindi maaaring magkaroon ng tinatawag na bisig kung hindi nagkatawan tao. Ano ba ang Diyos? 4:23, ang Diyos ay Espiritu. Ang wika sa San Juan, ang Diyos ay Espiritu. At hinahanap ng Diyos, 4:24, ng San Juan din, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba na magsisamba sa Espiritu, walang laman, walang buto, at sa katotohanan. Alin ba yung tinatawag na Espiritu? Walang laman at walang buto, at yung tinatawag na katotohanan. Ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita sa 63 ng San Juan, pawang Espiritu at pawang buhay. Ano ba ang ginawa ng salita? Ano ba ang ginawa, ipinanukala nung salita na walang laman at walang buto? Nagkatawan tao ang salita. Uno-uno ng San Juan. At anuman sa mga bagay na nagawa, hindi nagawa kung wala siya. 1, 2 hanggang 3. At ang buhay nasa Kanya. Siya ang ilaw ng sanglibutan. Ang wika ni Apostol Juan. Anong ginawa ng salita? 1:14, nagkatawan tao ang berbo. Kaya nagkaroon ng bisig ang Diyos. Kapag binabanggit ang tinatawag na bisig, lalo na po kanan, si Kristo naupo sa kanan ng luklukan ng Diyos, ang ibig sabihin kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa Kapitulo 2, versikulo 10, sa pangalan lang ni Kristo, luluhod tayo, kayo na nasa langit, sa lupa at nasa ilalim ng lupa. Bakit? 2:11. Sapagkat sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo, maluluwalhati nino nating mga anak ng Diyos ang tinatawag na Diyos. Kaya siya ang bisig, siya ang kapangyarihan ng Diyos, siya ang mabuting balita. Hindi pinakinggan. Lalo na ngayon, sasabihin ko sa inyo katotohanan, 72 na po si kapatid na si Rilo. Nag-umpisa po akong mangaral ng Ebanghelyo sa awat tulong ng Diyos when I was maybe 20 years old. Mga kapatid, natatandaan ko ang sinabi ko, ang buhay kong ito'y ibibigay ko sa paglilingkod sa iyo, buong puso, buong isip, at ang aking buong lakas. Ngunit ano ang ibig naming ipahiwatig sa inyo? Ang Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po, pinamamahalaan ng Diyos na buhay. Kailanman hindi kami lumuhod kay Maria. Kailanman hindi kami nakinig sa mga aral ng mga papa, ng mga pare. Hindi kami nakiayon sa mga gawain ng mga Katoliko. Nalalaman ng Diyos yan, sapagkat nalalaman namin
sa loob ng iglesia ng Diyos, hindi kami magkakaroon ng ibang Diyos, hindi kami magkakaroon ng mga larawan na mga inanyuan at paglilingkuran at sasambahin. Eh yung iba naman, pinipilosophize kami. Ay, hindi ba, Mr. Gonzales, sa wallet mo, may litrato ka ng asawa mo? Opo. Hindi ba ang tatay mo, lalaki ng litrato sa bahay mo, tsaka nanay mo? Opo. Ay, hindi ba masama yan? Yung mga Jehova, sumobra naman ang kapanatikuhan. Pati nga yung tinatawag na blood transfusion, ayaw nilang sundin. Namatay yung anak dahil leukemia. Sabi ng doktor, turukan natin ng transfusion. Ayaw. Hindi, ayaw po ng Diyos siya. Ang ayaw ng Diyos, yung kakainin mo yung dugo. Yung iluluto mo yung dugo, gagawin mong dinuguan. Huwag kang kakain ng dugo. Pero yung magbibigay ng buhay sa anak mo, hindi na po kasalanan yun. At yung mga litrato ng tatay ko, ng nanay ko, hindi po masama yun. Alin ba ang masama? Basahin natin. Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5 ng Exodus. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa pagkalipin sa lupain ng Ehipsyo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang ikalaway, huwag kang gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Ang ikatatloy, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Ano ba ginagawa ng mga Katoliko at ng mga Protestante? Ayun, yung litrato, nasa pulpito. Tinuturo ka ng kandila, niluluhuran. Pag-araw ng piyesta, ipinapasyal sa bayan, inaawitan, kinakarga sa balikat. Dinadalangin yan. Yan po ang masama. Pero yung litrato ng tatay natin, nanay natin, mahal natin sa buhay, walang masama. Ngayon, kung yung asawa mo namatay, tinawag mo na halimbawa, santa. Mga kapatid, merong relihiyon na ganyan. Pag namatay na ika, santo na o santa na. Tuturukan mo ng kandila, dadalanginan mo, kakausapin mo, espiritista ka na, masama, laban sa kalooban ng Diyos. Masamang espiritu na yun. Huling-huling talata na ating babasahin, paano pinatutunayan ng mga apostol nung sila'y nabubuhay pa? Nakatulad po ni Apostol Pedro, na ang iglesia nga ng Diyos kay Kristo Jesus, ito nga ang kaharian, ito ang mangangaral na sinabi ni Apostol Pablo, sa mga taga-Epeso 3:10, ang iglesia, ang mangangaral, ang magtuturo ng mabuting balita o ng kaligtasan sa buong sanglibutan. Basahin natin. At paano pinatutunayan na ito nga ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Mateo 24:14, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng langit o ng Diyos. Pagkatapos darating na ang biglang pagkawasak. Hayaan ninyo si Apostol Pedro, bagaman patay na, nagsasalita pa sa kanyang 2:9 ng unang Pedro hanggang 10. Ang kausap ni Apostol Pedro, mga iglesia po ng Diyos. Makinig tayo. Dadapwat kayo. Yan, iglesia ng Diyos. Kayo'y isang lahing hirang, isang makahari pagka saserdote. Pagka binabanggit yung salitang makahari, kaharian niya. Yung mga iglesia ng Diyos, yung katawan ni Kristo, kaharian tayo, ako. Tayo kaharian ng Diyos. Tayo ang bahay ng Diyos. Hebreo 3:6. Si Kristo, gaya ng anak, pinuno sa bahay niya, ang bahay niya, tayo. Tayo kaharian ng Diyos, tayo ang bahay ng Diyos. Dito po sa lupa, kayo isang lahing hirang, isang makahari, kaharian. Pagkasaserdote, the highest priest. Mga kapatid, bansang banal, holy. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Napakaganda. Kailanman wala kang mababasa sa Biblia na ang ibang iglesia pag-aaring sarili ng Diyos. Hindi po. Wala kayong mababasa sa Biblia, isa lang, yung binayaran lang ng kanyang sariling dugo. Yung itinayo lang sa syudad ng Jerusalem ng Hudia. Unang Tesalonica 2:14. Anong gagawin ng iglesia ng Diyos sa huling araw? Upang inyong ipahayag. Katulad sa 3Gs, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay ipahayag, ipangaral. Kaya nga sa Hebreo 13:16, to do good and to communicate. Ipangangaral ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral ng
upang inyong ipahayag, communication, ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Nung araw kami ng mga Gonzales, nasa kadiliman kami. Nung araw, ang mga lelong-lelang namin, lahat kami puro Katoliko nung araw. Yung lolo ko, lola ko, natatandaan ko, pag nagsalita ka ng laban kay Mama Mary, nako, papaluin ka ng walis na tinting. Lalo na yung lolo ko, mumurahin ka. Galit na galit yun pagka pinupulaan mo, sinisiraan mo yung mga Santo Niño nila. Yung lelang ko, inabutan ko pa yung lelang ko, meron pa yung parang tsaa, nakapulupot sa kanyang bewang eh. Sabi ko, lola, ano to, tsaa? Mga kapatid, istampita daw yun. May litrato ni Mama Mary. Nung araw, nasa kadiliman kami. Pagkatapos dumating ang mga Amerikano, napalipat kami sa mga Protestante. Pagkatapos nga, bumangon itong sugong anghel daw na taga-Tagig, na si Felix Manalo, napasama ang mga magulang namin yan. Salamat naman sa Diyos, marahil nakita ng aming mga magulang ang itinuturo ng mga apostol na katulad ni Apostol Juan, saliksikin ninyo ang wika, ang bawat espiritu. Saliksikin ninyo, pag-aralan ninyo kung ito'y mula sa Diyos o mula sa demonyo. Inalis kami sa iglesia ni Manalo. Pagkatapos nga, nang mapaalis ang mga magulang namin kay iglesia ni Manalo, napasama pa ang magulang namin sa mga Metodista, kasama dito si Don Toribio Teodoro ng Antibay. Pagkatapos po, napahiwalay din kami dyan. Dumating si Teofilo Ora na humiwalay sa iglesia ni Manalo. Nagtayo ng iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. At pagkatapos naman humula ng 2001, hindi naman nangyari, inalis kami ng Diyos. Ang ibig pala ng Diyos, wala na kaming samahang sino pang tao. Ang nais pala ng Panginoong Jesucristo, wag na kaming magpaalipin sa sino mang tao. Sa mga aral at utos ng mga tao, humula 2001, 2015 na, buhay pa tayo. Mga kapatid, ang ibig pala ng Panginoon, sa iglesia lang tayo ng Diyos kay Cristo Jesus, na siya ang pinuno, siya ang panguno. Nangangaral sa atin ngayon, nagsasalita sa atin. Sasamahan tayo, ako'y sa inyong parati hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mateo 28:20. Narito ako'y sa inyo parati. Hindi namatay ang Panginoong Jesucristo, hindi dapat palitan ng sino mang papa sa Roma, hindi dapat alisin ng sino mang sugong anghel, hindi dapat palitan ng diksyonaryo ng Biblia, lalong hindi dapat palitan ng sino mang mga tao. Kaya dito ay pinakikilala ang kaharian ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Upang ipahayag ng iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus na ang obispo, ang pangulo, ang saserdote, ang Diyos, ang Panginoon, ang tagapagligtas, ang mabuting balita, ang bisig ng Diyos na siyang pinakapaksa natin ngayong umaga. Dito namin kayo inaanyayahan. Hindi salapian, walang kapaimbabawan. Kaya nakita ninyo, sa Facebook ay maraming lumalait sa akin sa Facebook. Ang papangit ka ng mga kanta ninyo. Yan ba ang inihahandog ninyo sa Diyos? Puro kayo sintonado. Ayaw ko ng maraming salitaan. Ang ginagawa ko ron sa nagbigay ng comment, mga kapatid, hindi na ako nagpapaliwanag. I block them away. Unfriend. Hindi ko na kayo kaibigan. Sa paningin ng Panginoong Jesucristo, sintunado man si kapatid na si Rilo, sintunado man ang aming mga tinig nang galing sa kaibuturan ng aming mga puso. Ang Diyos hindi tumitingin sa panglabas na kaanyuhan ng tao. Ang Diyos hindi nangangailangan ng anumang paglilingkod. Ayaw ng Diyos ng tinatawag na pabonggahan, pagaraan, pagkatapos ang puso mo naman ay malayo sa Diyos. Minumura mo rin ang tatay mo. Lasayin mo ka pa rin. Nang bababae ka pa rin. Bili ka pa rin ng bili ng lottery ticket. Salapi pa rin ang gusto mo. Maganda nga boses mo. Kasama ka sa iglesia ninyo. Ikaw pa tagapagturo ng koro mo, korista mo. Pagkatapos ikaw naman kung laitin mo ang mahihirap, ganun at ganyan na lang. Anong klaseng iglesia ka? Di ba niyo naiintindihan ang ibig ng Diyos? Kayo'y mga pakabanal. Ako na tumawag sa inyo ay banal. Yan ang ibig ng Diyos. Ito po ang ating naliwanagan. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos. Magsama-sama tayo sa iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Ang huling sugo sa huling araw na nangangaral po sa inyong lahat sa pamamagitan po ng internet.
karunungang pinalago ng Diyos para maganap ang hula ng Panginoong Jesucristo. Mateo 24:14. Ipangangaral ang ebanghelyo nito sa buong sanglibutan. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pinakapulubi, pinakakakaunti, pinakamahira, pinakawalang karangalan, yagit sa paningin ng mga kapwa-tao, pero sa paningin ng Diyos, dakila at mahalaga. Ito raw ay pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maiklit may espiritu ng awitin. Pinakikiusapan ko pong paunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Glenda. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Awitin po natin ang bilang 151, unang estropa at koro po lamang. Tatayo tayo mga kapatid. O taong Natutulog ay gumising ang puso mo ngayon'y bukawin. Ang katwiran ni Jesus ay hanapin na huwag kang malugmok sa dilim. Halina o tao ng Diyos, tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod. Huwag patigasin ang iyong loob, nangarap mo'y matubos, ay matubos ang salang nangakapibigil. Linisin mo at lisanin, halina ngayon, asalubungin bayang banal ng amuhin. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa bawat isang linggong binigay ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. At muli po kaming narito sa iyong banal na harapan at nag-alay po kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na salita. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang aming mga pasasalamat. Salamat sa iyo. Salamat po Panginoon, at patuloy mo pong binibigyan mo po kami, dinadagdagan mo po ang aming mga buhay at kalakasan. Siya nga po. Salamat po rin Panginoon sa mga banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga. Dawa po Panginoon itumimo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po Panginoon, pinatitibay mo po at pinalalakas ang aming pananampalataya na minsan mo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Siya nga po, Ma. Salamat po rin Panginoon sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa pangaraw-araw naming pangangailangan. Amen. Panginoon, kung minsan po kami nagiging mahina at nakukulang sa iyo, Panginoon, na kami nagkakasala, Panginoon, minsan po nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasangayon sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mga biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa masasamang tao, sa masasamang tao, tsaka po sa kamay ng hustisya, Amen. Panginoon. Ngayon pong umagay, Panginoon, dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayon, dagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila. Nawa po, Panginoon, makapagpatuloy sila ng magpapahayag. At nawa po, Panginoon, marami pa pong mga taong makarinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Nawa po'y manumbalik sa iyo, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay sumamba sila sa lumikha at hindi sa nilikha. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo po ang tibay ng aming mga pananampalataya. Sundin namin ang utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay.
Dagdagan mo po rin ang kababaan ng aming makalooban na makapag-ipon kami dito ng mga gawang kabanalan na makasama mo po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon, ikaw po ang nagbibigay, ikaw po rin ang nag-aalis, kaya po Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming po mga kapatiran na may mabibigat na karamdaman, Panginoon, hipuin mo po siya ng ipagpalang kamay. Napagalingin mo po sila at na magkita-kita kami na may buhay at kalakasan. Amen. Nadalangin ko po rin sa Panginoon na kung paano mo po kami dinala dito ng may kapayapaan. Ganun mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan na may kapayapaan. At nawa po sa susunod namin pananambahay, huwag magkaroon ng kahadlangan. Siya nga po. Panginoon, dagdagan mo po, nawa po'y patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan at kakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa amin. Amen. Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako ng sanlibutan, nawa po Panginoon, inyo po silang iingatan, inyo po silang gagabayan at inyo silang pagpapalain. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila naming tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa pumapatnubay sa bawat sa amin. Muli, Panginoon, sa tanghali ito, Panginoon, kami po yung naniklood sa ipong harapan at kami po yung nakakindingi po mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po, Panginoon, sa harapang harapan ang masalaping amin na pagkayanan. Nanawa ito po yung magamit po niyong kapangasiwaan, makatugon sa lahat ng mga tanong na nangangailangan at tigil sa lahat, Panginoon, ang mga salaping itimig kasangkapan sa pagkasil ng mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang pong sasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na kami sasawaan at sa mga susunod na mabuhay, makita po kami naglilingkod at umaay pa po ng mga may kasiglahan. Siya nga po. Muli, Panginoon, sa magiting magkahiwalay kayo magkapatid. Ang iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, ang iba tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming pagtutunguhan niligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kayo mga kailanman dahil pat kami maasa ng mga ito idadadaling po sa amin. Kaya po, ang lahat ng mga bagay, maghanap namin hiling sa dakilang pangalan Diyos Jesus namin, Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay anak ating Holy Espiritu mangaaliw laging ipanubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan
Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating pag-uwi sa ating mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus sa hawa sa aking kahingaan, si Jesus ang pag-asa. Wala nang ibang alam dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo, susunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang